Yung size ng ating magnetic wire is 1423 saka 19. Kaya siya 1423 saka 19. Yes mga boss, ito na. Gagawa tayo ng aparato step by step para maintindihan nyo ng lubusan. So, ang first na gawin natin, palike muna tong video, subscribe, tapos bahit na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga video na ina-upload natin kagaya nito. Ituturo ko lang yung sarili kong version ng aparato, yung sarili kong pamamaraan sa paggawa ng aparato. Dito nga pala mga boss, ituturo ko yung pinakamadali, yung mga tips, tapos yung mga paraan para mapabilis at makatipid tayo sa paggawa ng aparato. Doon muna tayo sa may mismong rewind, sa may mismong bugi o kaya suman ng ating aparato. Siguro mga boss, tatlong part siguro ito. Ang unang part muna mga boss, yung paggawa nitong rewind. Papakita ko na yung mga materials natin. Ito. Meron yung mga sinasabi ng iba, rayos o kaya yung welding rod, gano'n, rayos ng bike. So, pwede naman mga boss, maganda rin yun. Mas pino, mas maganda. Kaya lang, sa akin kasi sobrang dami ng nag-order. So, saan ako kukuha ng napakaraming rayos ng bike? Ang ginagawa ko mga boss, alambre. Ito, pinuputol ko siya. Yung size niya mga boss, 13.5 cm. Ulitin ko mga boss, yung version ko ito. Ayaw kung meron kayong sariling sukat. Ayun nga, 13.5 cm. Ito na yan. Babalutin nyo lang siya ng electrical tape. Kailangan din ng electrical tape. Parang ganito na siya. Next, sa pagbuo, kailangan nyo ng plies, kutsilyo. Siyempre, yung panghinang, soldering iron. Tapos ito mga boss, sikreto ko to. Papel siya ng semento, yung bag ng semento. Kailangan nyo yun ng gunting mga boss. Tapos syempre yung ating magnetic wire, ito. So yung size ko mga boss, yung size ng ating magnetic wire is 1423 saka 19. Kaya siya 1423 saka 19. Siguro papaliwanag ko na lang sa mga next na videos ko kung bakit ganun yung combination niya. So kailangan din natin ng lead. So, hanggang dun muna yung mga materyales kasi nakapokus muna tayo dito kung paano siya buuhin yung ating suman o kaya yung ating core, yung bugi. Tara, simulan na natin. Itong ginawa nating pang rewinder. Meron akong video nito mga boss sa ating YouTube channel. Pwede ninyong tignan, pwede ninyong i-screenshot at magpagawa kayo ng ganito mga boss. Or siguro sa next na video natin, kung nire-request nyong gumawa tayo or i-tour ko kayo kung paano ko ito ginawa, pwede naman. Yung unang step natin, ito na siya. So yung unang i-rewind natin, number 14. Ayan pala mga boss. Yan yung ating magnetic wire. So 14, 19, at 23. Gumawa na lang din kasi ako ng stand niya para mas mabilis. So unang gagawin natin, ikot natin. Sundan nyo lang ito mga boss. Panoorin nyo lang hanggang sa dulo para magkaroon kayo ng idea kung paano gumawa si Legendary ng aparato. So kailangan natin tape. Pag naikot nyo ganyan, stop na. Dalawa. So ito yung tape. Siyempre, kailangan natin ng lock para hindi siya mabaklas kapag na-rewind na. Yan. Diretso lang. So pag medyo bumangking na, hilahin konti. Ayun. Tuloy. Ito naman mga boss, ang tip ko sa inyo dito, bilangin nyo lang kung ilang ikot. So ito, ang ikot nito, 60 ito, 60 hanggang 63, 60, 61, 62, ganun. Tansado ko na ito mga boss. Pag binilang ko ito, nasa range lang siya ng 60, 61, 62, ganun. Hanggang dito. So, kayo kung gusto nyo bilangin, pwede lang din. Kasi kung mahaba yung core niya, yung alambre niya, mas magandang bilangin nyo para alam nyo kung saan kayo hihinto. Dahil sa naka-isang layer na tayo, kailangan natin ng divider. So, dito nakagamit nyo yung papel ng semento. Ito mga boss, ito yung adjustan niya ng higpit. Pag nararamdaman yung parang lumuluwag siya, higpitan yung konti.
Tuloy-tuloy nyo lang mga boss. Ngayon, pag may nakita kayong awang, so, i-rewind ninyo. So, balikan ninyo. Yan. Dapat wala siyang awang. Para solid. So, ito mga boss, pangatlo na to, pangatlong layer. So, bali, apat lang mga boss, ano? Apat na layer lang tayo. Ang pinakamababa, 4 na layer. Ang pinakamataas, 5 layer. So, maglalaro lang tayo sa 4 o kaya 5 layer. Huwag tayong sumobra sa 5 kasi iinit na yung platino natin, iinit na yung bugi natin. Kasi yung voltahe ng battery, hindi siya nakakalabas. Matagal bago lumabas, so magpe-penetrate siya sa loob ng core, kaya siya umiinit. So pag nakita nyong lumampas ng ganyan, sige lang, yun yung magiging excess niya. So i-tape muna natin para kahit tanggalin natin, putulin natin, hindi siya kakalas. So ayan, naka-4 na layer na tayo, pinutol ko na. Wait lang, ilang minuto na ba? 5 minutes pa lang, tapos na. Tapos yung primary. Sunod natin yung secondary, so number 19. So, the same procedure tayo mga idol, mga boss. Kasi umpisa ulit ito eh. Umpisa na to ng secondary. So, the same procedure, parang yung primary. So, maglaan tayo ng counting clearance para sa connection. Tapos, ikot natin. Then, lock. So, yan, may lock na siya. Ngayon, ang sikreto nito para mas makatipid tayo. So, ang ginagawa kasi kadalasan, dahil number 14 nito at number 19 na ito ng secondary, pinupuluputan ito ng tape para magkaroon siya ng divider dun sa, ng mas makapal na divider dun sa primary. So, ang gagawin natin, wag nang puluputan ng tape, doblehin na lang natin itong insulator niya. So dito naman mga boss, dito sa secondary number 19, 3 layer lang. 3 patong lang siya, then dudugtungan natin ng number 23. Pwede natin isaksak yung ating soldering iron para uminit na siya. Tapos yung kasunod, kahit single na lang kasi okay na yung divider nung primary sa secondary. Tapos itong last mga bawas mga idol, number 23. Ayan na siya. Oras natin 12 minutes. 12 minutes na po yung pagre-rewind natin. So napakabilis. Nasa last part na ako ng pagre-rewind. 13 minutes pa lang mga idol. Babalutin lang tapos so pag dumaan siya dito mga boss, kahit bali-bali ko ito, pag dumaan siya dito na i-straight siya.
Yun yung mga katangian ng ginawa nating pang-rewind. So ito mga boss, itong tape na to, ang purpose nitong tape na ito, para kapag pinutol natin ito, hindi siya mababaklas, hindi siya matatanggal sa pagkaka-rewind. So imagine nyo kapag wala itong tape na to, lumuwag na yan. Sa pagdudugtong naman mga boss, pulupot nyo lang. Pulupot nyo lang ganyan, kahit isang pulupot lang, walang problema dyan kasi malalagyan naman siya ng hinang. Ayan o, hihinang natin. Dito naman mga boss, hindi nyo na kailangang lagyan ng lock kasi tuloy-tuloy lang siya eh. Sa pagpuputol naman mga boss ng itong insulator natin, kapag mineasure nyo ganyan, kailangan nyo lang pasobrahan. Dapat sumobra para mayroon siyang lapping. So, ang ginagawa ko mga idol, sinasadya ko talagang lumampas, yung mahulog yung rewind, saka ko siya i-atras para makikita ko talaga na yun talaga yung pinakadulo niya. Dito pa lang mga boss, dito pa lang makikita mo na quality yung gawa natin. Ilak ulit natin mga boss. Ilak natin. Yan. Para kapag pinutol ito, hindi siya kakalas. Last na gagawin natin, balutin na natin.
So yan mga boss, okay na siya. So yung unang magnetic na primary is 4 na layer. Sumunod yung secondary na number 19, 3 layer. Then ditugtukan natin, bali secondary pa rin siya ng number 23 na 5 na layers. All in all, 12 layers siya. So tanggalin na natin. Time check muna, mabot tayo ng 31 minutes. Matagal pa to mga boss, marami pa tong proseso. So yung pagre-rewind lang, napakabilis mga boss. Natanggal na natin yung mga sobra-sobrang papel. Ayan. So, next, babalutin na natin para maging presentable naman siya. So, okay na mga boss. Na-rewind na natin. So, hanggang dito na lang muna siguro yung video natin. Then, upload ko din kaagad yung part 2. Yung, sa part 2 naman mga boss, kasi sobrang haba na ng video. Para, baka mainip kayo. So, ito naman, kung paano gumawa ng box.